Senador Bam Aquino, mahiya ka naman. Ngayong araw na ito, ginugunita ang kamatayan ng tiyuhin mo si Ninoy Aquino. At kahit ako na isang Duterte supporter, ina-admit ko na isa rin siya sa aking mga hinahangaan, no? Pagdating sa pagpapakabayani para sa bansang Pilipinas. At alalahanin mo, gunitain mo Bam Aquino, yung mga ginawang sakripisyo ng tiyuhin mong si Ninoy Aquino noon. Imaginein mo kahit na nung martial law, kinulong na siya dahil sa kanyang pagsasalita, no? Para sa katotohanan, pakikipaglaban para sa demokrasya ng ating bansa, no? Hinatulan pa nga siya noon ng firing squad sa mga hindi nakakaalam dyan, sa mga bangag na loyalista din at sa mga pinklawan na NPA na mga ignorante naman dyan. Hinatulan ng firing squad yan si Ninoy noon. Pero kahit ganun, hindi pa rin nabahag ang kanyang buntot. Hindi pa rin siya naduwag, no? At patuloy pa rin siyang nakipaglaban para sa kapakanan ng Pilipinas. Kahit na nung 1980 na talagang na-force siyang lumabas ng Pilipinas para magpa-opera, no? Heart surgery doon sa Estados Unidos. Pero pagkatapos na ma-operahan Bam Aquino, biruin mo, hindi pa rin nagsawang manuligsa at magsalita para sa kapakanan ng bansang Pilipinas. Yang tiyuhin mo na si Ninoy Aquino, nagsasalita pa siya kahit sa mga iba't ibang mga universidad dyan sa US, kahit dun sa Harvard University, dun sa Massachusetts Institute of Technology, at sa iba pang mga lugar dyan sa US na talagang pinagkakalandakan niya na dapat lang talaga manaig ang demokrasya sa Pilipinas. At kahit na ang binabanggaan niya talaga isang napakamakapangyarihang diktador at talagang napaka-influential, kahit sa mga iba pang mga bansa dyan, alam niyang nasa peligro pa rin ang buhay niya kahit na nung nandun pa siya sa US. At gaya ng ginagawa ko ngayon, Bam Aquino, alam mo, parang daig pa kita di ba? Ordinaryong Pilipino, pero kahit napunta ako dito sa Singapore, no, hindi pa rin nawawala ang aking pagmamahal para sa aking bayan sa Pilipinas. At talagang kahit alam ko na hindi pa rin nawawala ang risk, talagang hindi ako naduduwag dahil kahit na ibuwis ko itong buhay ko ng paulit-ulit-ulit para sa Pilipinas, gagawin ko. Just like your tiyuhin na si Ninoy Aquino, Hindi masama ang pagiging bayani at hindi masama kahit kailan ang pagiging makabayan. Yan ay dapat inormalize ng mga katulad mo, Bam Aquino, at ng ibang mga ignorante, mga noipi ngayon na talagang nabe-brainwash na mga nandyan sa bangag na administrasyong to, na tinatakot-takot nila, inaalisan nila ng karapatang magsalita o ng freedom of speech, at parang nagiging silent martial law na itong panahon na to dyan sa Pilipinas na napakabulok ngayon. Kita mo, Bam Aquino, hindi mo na lang i-imitate yung mga characteristics, yung mga traits ng tiyuhin mong si Ninoy Aquino, nang hangaan ka palalo ng mga followers, ng mga fans mo, at kahit ng mga Duterte supporters din, di ba? Alam mo ba, Aquino, meron ka namang potential, di ba? Meron ka namang knowledge, may skills ka, di ba? Maganda ang yung educational background, pero nakukulangan ka ata pagdating sa mga ganyang katangian na talagang meron ang yung tiyuhin na si Ninoy Aquino. Bam Aquino, wag mong sayangin ang karera mo dyan sa politika, no? Alam kong malayo pa ang tatahakin mo, pero kung hindi ka pupunta sa tamang landas, sa diretsyon landas, at babaluktot ka sa maling daan, sayang na sayang ang pinaghirapan ng iyong tiyuhin na si Ninoy Aquino. Imaginein mo, Senator Bam Aquino, kung ikaw lang talagang mamumuna, matututo kang manuligsa sa administrasyong bangag ngayon, no? At gagamitin mo ang boses, ang posisyon na ipinagkaloob sa iyo unang-una, ng Panginoon, walang iba. Hindi ng botante mo. Oo, binoto ka ng milyon-milyon, pero kung hindi yan pinagkaloob ng Diyos sa iyo, wala ka dyan. Yun lang yun. Pero ito ang gusto ko sabihin. Dapat matuto ko rin magsalita kapag may nakikita ka ng kapalpakan, katulunggisan, kainutilan na nangyayari ngayon, obvious naman. Tapos ano itong nababalitaan ko, yung mga comment mo dun sa Ateneo de Zamboanga school shooting na dapat magpadagdag ng mga additional CCTVs. Bam Aquino, later on you can add that, pero ngayon, kailangan ngayon talagang maamyendahan na yung batas tungkol sa juvenile justice na ipinasa ni Kiko Pangilinan noon. Kailangan nga maamyendahan yan na ibaba ang criminal liability, age of criminal responsibility. Bam Aquino, dapat yung sinusulong ni Senator Robin Padilla, gatungan nyo dyan sa Senado at pababayin kahit sa pagiging 10 years old, dapat talagang criminal liability, yan ang edad dapat nang sa ganun matakot yung mga kabataan ngayon na gumawa ng mga karumal-dumal na mga krimen.
Bam Aquino, napaka-basic nito. Hindi ubra yung mga metal detectors na yan. Dahil kung yung bata nga doon nakapagpuslit nung Glock na may Ronin kit eh. Yun yung parang magiging rifle na yung simpleng pistol, no? Dahil siyempre sport shooter din tayo. May alam tayo sa baril, di ba? Talagang planado at hindi ubra yung mga pagtatalaga ng mga security sa harapan na ganyan. Ipupuslit at ipupuslit din yan. Ang kailangan ngayon talaga magkaroon ng pangilang batas natin. Di ba? Pamumuno na nga ngayon, marshmallow na gummy bear na ang lamya eh. Weak leadership eh, di ba? Kaya kailangan ngayon maambiendahan ng batas na yan, no? Ibaba sa 10 years old ang age of criminal liability, Bam Aquino. Kaya panghuli, my bottom line is, alam mo, wag mong aksayahin ang pinaghirapan, ang ginawang sakripisyo ng iyong Chuy na si Ninoy Aquino para sa ating bansa, no? Nasaan man si Ninoy Aquino ngayon, sana maging proud siya sa'yo at ipaglaban mo ang kanyang mga nasimulan. Yan lang, sana talaga makaabot to sa'yo, Senator Bam Aquino.